Naramdaman ni James Harrison na may kakaiba at mali sa lahat ng bagay sa lugar na ito. Parang lahat ay nagkakamali, lalo na noong unang bahagi ng 2024. Sa loob ng isang provincial bus na bumibiyahe sa maburol na lalawigan ng Benguet, si James, isang Amerikanong inhinyero, ay napabulala sa sarili. Si James Harrison, na nagtatrabaho para sa MedTech Group at kabilang sa mga elite na nagpapasya batay sa data at lohika, ay nahaharap sa isang di kapani-paniwalang sitwasyon. Ang kanyang minamahal na asawang si Sarah ay biglang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig ng bus sa isang provincial bus na may iilang pasahero lamang at may posibleng hamon sa komunikasyon, tila walang pag-asa ang sitwasyon. Gayunpaman, ang talagang nagpalamig kay James ay ang naging reaksyon ng mga Pilipinong pasahero, walang sumigaw, walang nagpanik. Lahat ay tahimik na nakatingin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tingnan natin. Si James Harrison ay isang high-precision mechanical engineer na nakabase sa punong tanggapan ng isang malaking kumpanya ng medikal. Para sa kanya, ang mundo ay binubuo ng data, lohika, at rasyonalidad. Halos walang lugar para sa kawalan ng katiyakan, tulad ng emosyon o random na pangyayari. Bawat phenomenon ay dapat may makatwirang paliwanag, ito ang kanyang paniniwala. Noong 2024, dinala ni James ang kanyang asawang si Sarah at ang 11 gulang na anak na si Leo sa Pilipinas. Ang layunin ng paglalakbay ay hindi bakasyon. Ang sinasabing core component na kailangang ayusin para sa pinakabagong MRI machine na kanyang ginagawa ay gawa umano sa isang pabrika sa isang liblib na bayan sa Cordillera. Hindi ito kapani-paniwala para sa kanya. Ang development budget namin ay mas mataas pa sa taunang benta ng pabrika na iyon, pagtatasa ni James. Paulit-ulit niyang sinuri ang data, ngunit anuman ang kanyang kalkulasyon, hindi niya maunawaan kung anong variable ang nalampasan nila. Upang lutasin ang misteryong ito, naglakbay siya sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sa sandaling ito, nakasakay ang pamilya Harrison sa isang provincial bus na dumadaan sa magagandang lambak ng Benguet. Sa labas ng bintana, tanaw ang mga taniman ng gulay at mga rice terraces na malapit ng anihin, abot tanaw ang kalawakan. Wow, parang mundo ng mga hobbit, malambing na sabi ni Sarah kay Leo. Ngunit ang tingin ni James ay nakatuon sa iba pang bagay na mas malalim sa tanawin ng kanayunan. Ang hindi episyenteng sistema ng transportasyon, ang kakaunti at matatandang populasyon sa kanayunan ng Pilipinas. Sa kanyang utak, puro data at ulat. Paanong makakagawa ng world-class high-precision parts ang isang lugar na tulad nito? Sa syudad ni James, ang pinaka-advanced na teknolohiya ay isinisilang sa malalaking pabrika sa mga urban areas tulad ng Silicon Valley o Boston, kung saan pinagsama-sama ang pinakamodernong kagamitan at pinakamahuhusay na tauhan. Ngunit ang hilagang Pilipinas ay iba. Iniisip mo pa rin ba ang trabaho, tay? Tanong ni Leo na sumisilip kay James na may mukhang naiinip. Hindi. Nagtataka lang ako kung minsan, kahanga-hanga talaga ang teknolohiya ng Pilipinas, sagot ni James. Ngunit sa loob niya, iba ang kanyang iniisip. May mali rito. Ang hindi episyenteng sistema ng transportasyon, ang provincial bus na tiyak na nalulugi na sa Amerika, ay matagal nang isinara batay sa prinsipyo ng merkado. Sinulyapan niya ang loob ng bus, mga estudyanteng nakauniporme, mga matatandang pauwi mula sa pamimili, mga trabahador na nakasuot ng kanilang damit trabaho. Lahat ay tila kalmado at kontento, sinusundan ang indayog ng bus. Hindi makatwiran. Ang rutang ito ay malinaw na lugi. Hindi matanggap ng rasyonal na pag-iisip ni James ang senaryong ito. Sa Amerika, ang rutang nalulugi ay agad na isasara dahil ang prinsipyo ng merkado ang nagdidikta. Ngunit dito, tila may ibang halaga ang umiiral. Bigla, "Mahal," narinig niya ang boses ni Sarah na nakaupo sa tabi niya. Nang lumingon siya, namumutla at pinagpapawisan ng malamig ang mukha ni Sarah. "Sarah, anong nangyayari? Ayos ka lang ba?" Habang inaalalayan ni James ang balikat niya, dahan-dahang bumagsak ang katawan ni Sarah mula sa kanyang kandungan tulad ng isang manika na naputol ang tali at bumulagta sa sahig ng bus. "Nay!" Halos naputol ang sigaw ng kanyang anak na si Leo na pumunit sa katahimikan ng bus. Ang utak ni James ay biglang nawalan ng laman. Bilang isang inhinyero na laging kalmado at malamig, ang kanyang pag-iisip ay ganap na huminto. Tanging ang primal na takot bilang isang asawa at ama ang bumabagabag sa kanyang puso. "Tulong po, ang asawa ko,"
bulalas niya sa Ingles na halos hindi niya mabigkas. Gayunpaman, ang talagang nagtulak kay James sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa ay hindi ang katotohanang bumagsak ang kanyang asawa, kundi ang di kapanipaniwalang reaksyon ng mga Pilipinong pasahero. Ang mga estudyanteng nakauniporme, ang mga matatandang pauwi mula sa pamimili, ang mga lalaking may edad na nakadamit trabaho, walang sumigaw, walang tumakbo, walang nagpanik. Tila huminto ang oras. Lahat ay tahimik na nakatingin kina James at Sarah. Malamig na pawis ang dumaloy sa likod ni James. Ano itong katahimikan? Pagkabigla ba o kawalang bahala? Pumasok sa isip niya ang kaisipang Amerikano. Kung nangyari ito sa isang bus sa Chicago, may sisigaw, magkakagulo, at tiyak na may maglalabas ng smartphone para mag-video. Ngunit dito, iba. Ang kanilang katahimikan ay parang isang makapal na pader na naghihiwalay sa pamilya ni James. Habang ang kawalan ng pag-asa ay malapit nang bumalot sa kanyang puso, isang estudyante sa high school ang pumunit sa katahimikan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, hindi tumingin kay James, ngunit dumiretso sa pulang emergency button na nakakabit sa sulok ng bus na may walang pag-aalinlangan na kilos. Hindi naintindihan ni James ang intensyon niya, tanging pagkalito lang ang naramdaman. Tumayo ang estudyante sa harap ng pindutan at kalmado at malinaw na sinabi sa intercom, "Kondektor po, may emergency po. May pasaherong nawalan ng malay." Ang boses na iyon ay bahagyang nagpakilos sa matigas na atmosfera sa loob ng bus. Iyon ang simula ng di kapani-paniwalang pagtutulungan na magbubukas. Ang isip ni James ay pinamamahalaan ng American common sense. Emergency button? Kahit dumating ang kondektor, hindi naman sila magkakaintindihan. Anong magagawa? Sa Amerika, kapag may ganitong emergency, ang una mong iisipin ay ang liability at ang panganib na makasuhan. Kahit may batas na Good Samaritan, natatakot pa rin ang lahat na basta na lang tumulong at baka kasuhan. Mas gusto nilang maghintay ng eksperto. Gayunpaman, ang talagang pumunit sa kaisipan ni James ay ang atmosfera sa loob ng bus na nagsimulang magbago ng tahimik ngunit tiyak. Ay, ano bang nangyayari? Ang unang nagsalita ay isang lola na mga 70 taong gulang na may dalang bayong. Hindi siya nagmamadali. Ginamit niya ang kanyang panyo na binasa sa tsaa mula sa kanyang termos para dahan-dahang ipahid sa noo ni Sarah. Ayos lang yan. Anak, hindi naintindihan ni James ang wikang Filipino, ngunit ang malambot na kamay at nagpapagaan na tingin na tila nagpapagaan sa apo ay mas nakakaaliw kaysa sa anumang salita. Sumunod, tumayo ng tahimik ang lalaking may edad na nakasuot ng damit trabaho. Bahagyan niyang binuksan ang kalapit na bintana para magpapasok ng hangin at inabot ang bote ng malamig na tubig na binili niya sa lola. Gamitin mo ito, mas malamig. Ang nakakagulat ay wala silang usapan, ni hindi sila nagtinginan. Ngunit tila agad nilang naintindihan ang kanilang papel, tulad ng isang team na matagal nang nagtutulungan, at natural na isinagawa ang pinaka-epektibong aksyon. Napipi si James sa tanawing ito. Walang pinuno dito. Ngunit may perpektong cooperation. Sa sandaling iyon, ang kondektor ng bus, isang lalaking nakauniporme, ay nagmamadaling dumating. "Sir, okay lang po ba?" Ang nakakagulat ay matatas siyang magsalita ng Ingles. "Bigla na lang nawalan ng malay ang asawa ko," paliwanag ni James. Kalmadong tumango ang kondektor at mabilis na nagsimulang kumilos. Sinuri muna niya ang paghinga at pulso ni Sarah. Pagkatapos, lumuhod siya at sinabi kay James, "Huwag po kayong mag-alala, regular po kaming sinasanay sa first aid. Ang susunod na terminal po ay ang bayan ng Sablan." Nakipag-ugnayan na ako sa mga tauhan doon para maghanda ng ambulansya at AED. Ang salitang AED ay nagpakaba kay James. Nabasa niya sa mga ulat na ang Pilipinas ay may mataas na density ng pag-install ng AED sa mundo, ngunit inakala niyang sa mga lungsod lang ito. Hindi niya inaasahan na kahit ang isang maliit na terminal sa kanayunan ay handa. Kinuha ng kondektor ang kanyang radyo at iniulat ang sitwasyon sa control center sa isang malamig at tumpak na boses. "Northbound bus. May emergency patient sa cabin. Dayuhang babae, nasa 40s. Ulat ng sintomas." Nang marinig ang ulat na ito, si James, bilang isang teknikal na tauhan, ay napatulala. Hindi lang ito nameless kindness o pansamantalang pagtugon batay sa individual na awa. Ang infrastruktura, edukasyon, at sinanay na tauhan lahat ay sistematikong pinagsama upang lumikha ng isang kahanga-hanga at lubhang advanced na life-saving system. Sa kanayunan ng Amerika,
Ang paghihintay ng ambulansya ng mahigit 30 minuto ay hindi bihira at pagkatapos ay makakatanggap ka ng singil na mahigit libong-libong-libong-libo. Ngunit ang nangyayari dito ay ganap na bumabaligtad sa kanyang common sense. Lumingon si James sa estudyanteng unang kumilos. Tinuturo po sa amin sa health education noong high school kung paano tutugon sa ganitong sitwasyon, natural na tugon ng estudyante na bahagyang nahihiya. Ang mga salitang iyon ay natural. Naramdaman ni James na sa wakas ay nakatayo siya sa pintuan ng misteryo ng teknikal na kapangyarihan ng Pilipinas na kanyang ipinunta. Hindi bumagal ang bus at nagpatuloy sa susunod na terminal. Hindi nakialam ang mga pasahero, tanging pinapanood lang si Sarah mula sa malayo. Sa wakas, napagtanto ni James na ang mga katahimikan na tila walang pakialam ay, sa katunayan, isang maingat na espasyo, puno ng pagtitiwala at malasakit. Malapit na po tayo sa Sablan Terminal. Ang anunsyo ay umalingaw-ngaw. Dahan-dahang pumasok ang bus sa terminal. Sumilip si James sa labas ng bintana. May mga tauhan ng terminal, isang ambulance na nakaparking ng tahimik at mga rescue personnel na handa. Ang bilis ay higit pa sa nakakagulat, kaya't naramdaman niya ang pagkagulat. Nang huminto ang bus, perpektong kumilos ang mga rescue personnel at mga tauhan ng terminal na tila mga kaalyado na matagal nang magkakilala. Walang hindi kinakailangang usapan at maayos silang nagtulungan upang ilipat si Sarah sa stretcher at ipasok sa ambulansya. Tumayo lang si James na tulala sa matatas na pagkilos na ito. Matapos maipasok si Sarah sa ambulansya, isa sa mga miyembro ng team ang nagmamadali. Mr. Harrison, sumakay na po kayo. Sa sandaling iyon, isang senior supervisor ng bus ang tumakbo sa mga rescue personnel at nagsabi sa isang matatag na boses, "Mga kasama, mula rito, mahigit 20 minuto pa bago makarating sa City Hospital." Pero sa susunod na kanto, nandoon ang klinika ni Doktora Elena. "Mukhang stable na ang kondisyon ng inyong asawa. Mas mabilis po yata doon." Sa sandaling narinig niya ang mga salitang ito, ang American common sense ay pumasok sa ulo ni James na parang kidlat. "Anong sinasabi mo? Nilalabag mo ang standard na pamamaraan? Basta na lang babaguhin ang destinasyon? Kung may mangyari, sinong mananagot? Sa Amerika, ang mga tauhan sa field ay hindi maaaring basta na lang baguhin ang mga patakaran. Lahat ay dapat batay sa manual. Ang liability ay mas mahalaga kaysa sa lahat." Gayunpaman, seryosong pinakinggan ng pinuno ng rescue team ang sinabi ng supervisor. Pagkatapos, humarap siya kay James at nagtanong, "Tinatasa po namin na ang inyong asawa ay malamang na severe dehydration at fatigue. Ayon po kay supervisor, ang pagpapainom ng IV fluid sa klinika ni Doktora Elena ay mas mabilis at hindi masyadong stressful para sa katawan ng inyong asawa." Ano po ang inyong palagay? Hindi sumabay ang isip ni James. Tinatanggap ng rescue personnel ang mungkahi ng supervisor at binibigyan pa siya, ang kamag-anak ng pasyente, ng huling desisyon. Ito ay isang senaryo na hindi maiisip sa sistemang Amerikano na may malinaw na paghihiwalay ng gawain at autoridad. Hindi nila inuuna ang patakaran o autoridad, kundi ang lahat ng nasa field ay iisa lang ang iniisip at ginagawa. Aling opsyon ang pinakamahusay para sa pasyenteng ito sa sandaling ito? Tumango si James nang nanginginig. "Sige po, sundin po natin yan." Tahimik na sumara ang pinto ng ambulansya at dahan-dahang umalis. Mula sa bintana, makikita ang supervisor at mga tauhan ng terminal na bahagyang yumukod, pati na rin ang imahe ng estudyante at lola na nakatingin sa kanila ng may pag-aalala. Natagpuan ni James ang sagot sa misteryo na kanyang hinahanap sa imahe na iyon. Ito pala, ang pabrika sa Cordillera na kailangan niyang bisitahin. Bakit nakakagawa ang isang maliit na pabrika ng pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo? Hindi lang ito teknolohiya o data. Ito ay isang di masabi, di may sulat sa manual na pag-unawa. Ito ay ang flexibility ng isip na lumalampas sa mga patakaran at posisyon ng mga tauhan sa field upang mahanap ang pinakamahusay na solusyon. Higit sa lahat, ito ay ang dalisay na intensyon na tumulong nang walang inaasahang kapalit. Ang routine ngunit perpektong life-saving operation na nangyayari dito, sa sandaling ito ang tunay na pinagmulan ng teknolohiyang ginawa ng pabrika ng Pilipinas. Hindi sa isang malaki at modernong ospital dumating ang ambulansya, kundi sa isang maliit at maaliwalas na klinika na matagal nang kasama ng komunidad. Ito ang klinika ni Doktora Elena. Ang mga kagamitan ay maaaring hindi pinakamoderno,
Ngunit ang diagnosis ni Doktora Elena at ang matatas na pagganap ng nurse ay hindi bumaba sa sinumang leading physician o tauhan sa malalaking ospital sa Amerika na alam ni James. Agad na dinala si Sarah sa treatment room upang bigyan ng IV fluid para sa dehydration. Naupo sina James at Leo sa silya sa waiting room ng may pag-aalala. Hindi nagtagal. Kumusta po ang kondisyon ng inyong asawa? Ang lalaking nakadamit trabaho mula sa bus ay nagbukas ng pinto ng waiting room at sumilip. Sa tabi niya ay ang lola na nakatingin ng may pag-aalala. Kahit ang estudyanteng naka-uniforme sa likod nila ay yumukod sa kanya ng nahihiya. Sabi nila, pumunta sila dahil sa pag-aalala. Napipi si James, hindi ito mangyayari sa Amerika. Walang sinuman ang magsasakripisyo ng kanilang oras upang bisitahin ang isang estranghero na nakita lang nila sa bus. Gayunpaman, sa kanilang mukha, walang pagtataka o pagnanais na makita tanging dalisay na pag-aalala para sa iba at isang mainit na damdamin, iyan ang tinatawag na malasakit. Makalipas ang halos isang oras, lumabas ang nurse mula sa treatment room at ipinaalam na gising na si Sarah. Nagmadaling pumasok si James at nakita si Sarah na kahit medyo maputla pa ay stable na dahil sa IV fluid. Ngumiti siya kay James mula sa kama. Pasensya na, pinag-alala ko kayo. Huminga ng malalim si James at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Matapos makumpleto ang lahat ng paggamot at makinig sa detalyadong paliwanag ni Doktora Elena, hinarap ni James ang katotohanang pinakakinatatakutan niya. Sa counter, ito ay ibang bansa. Tiyak na wala silang health insurance. Pinamamahalaan ng American common sense ang kanyang utak. Ambulance service, physician's diagnosis, nurse's treatment, at IV fluid kung walang insurance, tiyak na libu-libong dolyar ang babayaran. Handa na siya. Paano po ako magbabayad? Tanong ni James na nanginginig. Ang babaeng tauhan sa counter ay malumanay na nag-abot sa kanya ng bill. Dahil wala po kayong health card, ito po ang full amount. Lahat-lahat po ay 1,500 punsandiso. Pipasensya na, magkano po ulit? Nagduda si James sa kanyang pandinig. P1,500? Nagkamali ba siya ng dinig o may nawawalang 2 o 3 zero? Ngunit hindi ito pagkakamali. Kinuha niya ang resibo at sinuri ng paulit-ulit. May nakaimprentang numero na 1,500 pesos. Sa Amerika, ang ambulance call pa lang ay lampas na sa halagang ito. Sa sandaling iyon, may nasira sa puso ni James. Tumulo ang luha at bumasa sa kanyang malaking mata. Hindi lang ito luha ng kaluwagan at hindi lang luha ng pasasalamat. Iyon ang tunog ng pagguho ng mga value ng isang elite engineer na naniniwala lamang sa lohika at data. Sa lugar na ito, ang pagliligtas ng buhay ay hindi itinuturing na isang high-priced commodity. Tumingin si James sa estudyanteng hindi niya masilayan ang mata, na may natural na kaalaman sa pagliligtas ng buhay, sa mga pasaherong hindi magkakakilala na nagtulungan ng may natural cooperation at pag-aalala, at lahat ng ito ay nangyari sa isang hindi kapani-paniwalang makatwirang halaga. Naisip niya ang multi-million-dollar MRI machine na ginagawa niya sa MedTech Group at sa unang pagkakataon, naisip niya ang mukha ng mga taong nagtatrabaho sa pabrika sa Cordillera na gumagawa ng high-precision valve na core nito. Ang pinagmulan ng kanilang paghahangad ng perpeksiyon ay hindi mula sa kita o episyensiya. Ito ay ang dalisay na pagnanais na tulungan ang isang tao. Ang init na bumabalot sa kanya ngayon at ang kadena ng kabutihan na masyadong tama, ang tunay na sekreto sa paglikha ng kahanga-hangang teknolohiyang iyon. Si Sarah, sa tabi niya, ay naintindihan din ang lahat at tahimik na lumuha. Si Leo ay hindi umiyak. Tiningnan lang niya ang anino ng kanyang ama. Sa pagiging bata, naramdaman niya kung gaano kalaki ang ginawa ng kanyang ama at ng mga tao sa lugar na ito. Nang gabing iyon, nang bumalik ang pamilya Harrison sa kanilang hotel sa siyudad ng Baguio, halos hindi sila nag-usap. Tiningnan lang nila ang tanawin sa labas ng bintana. Ang mga pangyayari noong araw na iyon ay masyadong marami at patuloy na nanginginig ang kanilang kaluluwa. Si Sarah ang unang nagsalita. Gusto kong isulat ang nangyari ngayon. Gusto kong sabihin sa mga kaibigan ko sa Amerika kung anong nangyayari sa lugar na ito bilang isang tao. Tahimik na tumango si James. Ako rin. Bilang isang teknikal na tao, may kailangan akong iparating. Ang katotohanan sa likod ng himala na hinahanap ko ay wala sa pabrika ng Pilipinas,
Humalik ang kanyang anak na si Leo at sinabi sa isang malinaw na boses, "Tay, sa hinaharap, gusto kong mag-aral dito sa Pilipinas. Hindi lang ako gustong gumawa ng magagandang makina, kundi gusto kong maging isang teknikal na tao na kayang kumilos para sa iba, tulad ng kuya estudyante na nakilala natin ngayon." Nang makita ang paglaki ng kanyang anak, muling napaluha sina James at Sarah. Ang post ni Sarah sa social media ay kumalat sa buong mundo sa isang iglap. Isang emergency nurse mula sa Amerika ang nagpahayag ng pagkamangha. Incredible! Ito ay human compassion na hindi natin maiisip sa ating emergency medical scene. Isang kasamahan na inhinyero mula sa MedTech Group ang nagpahayag ng paggalang. Ito talaga ang dapat nating matutunan mula sa teknolohiya ng Pilipinas. Ang post ay ibinahagi ng mahigit 1 million beses sa loob ng 24 oras. Ang mga mensahe ng paghanga at pagpapasalamat sa Pilipinas ay dumagsa mula sa buong mundo. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si James ng mensahe mula sa mga tumulong sa kanya noong araw na iyon. "Kumusta na po ang kondisyon ng inyong asawa?" Mula sa lalaking nakadamit trabaho, "Sana magkita pa tayo sa hinaharap." Mula sa estudyante, ang mainit na spiritual connection na lumampas sa hangganan ay naging isang napakahalagang kayamanan para sa pamilya Harrison. Isang araw bago sila umuwi, kinuha ni James ang isang wooden carving na gawa ng mga Pilipinong artisan sa kanyang silid sa hotel. Ang hugis nito ay perpektong akma sa palad, walang labis. Isinakop niya ang carving na iyon sa imahe na nakita niya sa bus. Ang mga pasahero na nagpakita ng perpektong cooperation, ang supervisor at rescue personnel na gumawa ng perpektong desisyon, ang pabrika sa Cordillera na gumawa ng perpektong teknolohiya, at ang perpektong carving na ito. Lahat ay konektado hindi para sa kita o episyensiya at hindi para sa paghahangad ng kapalit. Ito ay ang pagsasakripisyo ng kaluluwa sa kanilang trabaho para sa kapakinabangan ng gumagamit upang tulungan ang isang tao. Ito ang katotohanan sa likod ng kahangahangang sistema ng operasyon na laganap sa bawat sulok ng lugar na ito. Naramdaman ni James Harrison na may kakaiba at mali sa lahat ng bagay sa lugar na ito. Parang lahat ay nagkakamali. Ito ang unang naramdaman ni James habang nasa kalaliman ng kawalan ng pag-asa sa bus. Ngunit sa pagtatapos ng paglalakbay, naintindihan niya ang kahulugan ng pangungusap na ito sa isang ganap na kakaibang paraan. Oo, ang mali ay hindi ang lugar na ito, kundi ako na gumagamit ng American common sense na naniniwala lamang sa data at episyensiya upang sukatin ang mundo sa iisang pamantayan. Pagbalik sa bansa, nagdaos si James ng isang reporting meeting sa punong tanggapan ng MedTech Group. Ang paksa ay ang source of technical power ng pabrika sa Pilipinas. Ngunit ang pinag-usapan niya ay hindi ang pamumuhunan sa kagamitan o data analysis. Ang sekreto ng teknikal na kapangyarihan ng Pilipinas ay nasa mainit na spiritual connection ng pagtutulungan sa pagitan ng mga tao. Nagkatinginan ang mga kasamahan sa meeting room nang may pagkalito. Ngunit nang simulan ni James na ikuwento ang kanyang karanasan sa bus, tahimik silang nakinig. Ang estudyante ay may natural na kaalaman sa pagliligtas ng buhay. Ang mga taong hindi magkakakilala ay nagtulungan ng may perpektong cooperation. Ang pangangalaga ay itinuturing na human right, hindi isang high-priced commodity. At lahat ng ito ay konektado sa dalisay na intensyon para sa isang tao. Ang ulat ni James ay ibinahagi sa buong MedTech Group. Ang nakakagulat ay nagsimulang magbago ang patakaran ng kumpanya. Hindi lang natin dapat isaalang-alang ang teknolohiya, kundi pati na rin ang pasyente na nasa kabilang panig ng teknolohiyang iyon, pahayag ng CEO. Si Leo, ang anak ni James, ay sumulat ng isang sanaysay tungkol sa karanasan noong araw na iyon na pinamagatang "Ang natutunan ko sa Pilipinas." Ang sanaysay ay nanalo ng Best Essay sa paaralan at inilathala sa lokal na pahayagan. "Sa hinaharap, gusto kong maging isang teknikal na tao na nagtatrabaho para sa iba, hindi para sa pera o katanyagan, kundi para tumulong sa iba." Maraming Amerikano na nakabasa ng sanaysay ni Leo ang naging interesado sa Pilipinas. Samantala, nilikha ni Sarah ang karanasan noong araw na iyon sa isang pinta na pinamagatang "The Kindness of Strangers." Ang gawa na naglalarawan ng mga taong nagtutulungan sa bus ay ipinakita sa New York Art Museum at nakatanggap ng napakalaking positive response. Makalipas ang isang taon, bumalik si James sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang pamilya niya ang kasama niya,
kundi pati na rin ang 10 kasamahan mula sa MedTech Group. Binisita nila ang pabrika sa Cordillera, sumakay sa bus na iyon, at pumunta sa klinika ni Doktora Elena. Maraming salamat po talaga. Yumukod si James kay Doktora Elena. Ngumiti ng malumanay si Doktora Elena. Walang anuman po, ginawa ko lang po ang dapat. Ang dapat? Ulit ni James. Oo, sa Pilipinas, ito ang dapat, at ang dapat na ito ang dapat matutunan ng buong mundo. Ang estudyanteng tumulong sa kanya sa bus ay isa na ngayong college student. Nag-aaral siya ng medisina at sinabi niyang gusto niyang tumulong sa pangangalagang medikal sa kanayunan sa hinaharap. Sir James, sana magkaroon ka ng pagkakataong pumunta sa Pilipinas balang araw. Magtrabaho po tayo para sa iba. Tahimik na tumango si James. Siya, na dating naniniwala lamang sa lohika at data, ay sa wakas ay naintindihan ang katotohanan sa unang pagkakataon. Ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas ay wala sa makina o sistema, kundi nasa puso ng mga tao.